Isa lang akong munting pulubi, pero may kakayahan akong maging immune sa lahat ng uri ng lason. May hawak akong bakal na plato at inilagay ko ito sa gitna ng mataong palengke. Agad na nadagsaan ang mga miron. Kumuha ako ng isang dakot mula sa aking basahang supot. Mga alakdan na may berdeng buntot, buhay pa. Napaatras ang mga nanonood sa gulat. Ngumisi lang ako. Ikinalat sila sa bakal na plato at inihaw sa uling hanggang sa magmantika. Isinubo ko ang malutong na alakdan. Lumutong ito nang hindi man lang kumunot ang noo ko. May mga baryang kumalansing sa basag na mangkok. Hunyo na sa kabisera. Ang init ay humalo sa baho ng pagkabulok, nakakasakal. Namaluktot ako sa dilim ng Changle Lane parang dagang takot sa liwanag. Walang nakakaalam na sa 15 anyos na katawang ito ay may kaluluwa mula sa ibang mundo. Dati akong ulila sa modernong mundo. Isang aksidente sa sasakyan ang naglipat sa akin sa katawan ng anak ni Shi Yuan, isang tapat na ministro ng dakilang Jing Yuan. Ngunit ang pagkakakilanlang ito ay hindi nagbigay sa akin ng mahabang kaligayahan. Noong taong 15 na ako, ang pamilya Shi ay maling naakusahan ng malubhang krimen ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Ang pagbitay sa buong pamilya niya, mahigit 300 buhay, ay nagmantsa ng dugo sa mga pulang tarangkahan at matatayog na pader. Iniligtas ako ng mga tapat na katulong. Mula noon, nagtago ako sa mga karaniwang tao bilang isang pulubing walang pangalan. Ito ang lungga sa likod ng yaman ng kabisera, kung saan ako nagtago ng 10 taon. Butot balas na lang ako sa gutom. Kailangan ko makaligtas para mabuhay. Nagbabantay ako sa bawat tapon ng pagkain. Iyan ang buhay sa kabisera. May narinig akong papalapit na mga kuko ng kabayo. Agad akong nabuhayan. May mayamang dumating. 2 puting kabayo ang hila ang marangyang karwahe sa tapat ng tindahan. Kumikinang ito sa ginto na tila galing sa kaba ng bayan. Ang mga layaw na mayayamang taong ito na pumupunta sa magulong lugar na ito ay tiyak na may tubig sa utak, pero sino bang may paki? Isang matabang tupa ang inihatid sa aking pintuan. Sayang naman kung hindi ko ito kukunin. Pagkakataon na. Yumuko ako at sumingit sa mga tao na parang palos. Target ko ang ginto sa ehe ng gulong. Nang bumaba ang kutsero, mabilis akong sumulot sa ilalim ng karwahe at kinalikot ito gamit ang pako. Nakuha ko ang ginto. Takbo, agad. Ito ang batas ko sa loob ng 10 taon. Sa kanto, binuksan ko ang palad. Kumikinang ang ginto sa dilim. Ayos. Sapat na ito para sa pagkain at upa ng silid. Wala nang away sa mga daga. Wala nang ginaw. Swerte ang matapang. Hindi ako niloko ng mga ninuno. Pero bago pa ako ngumiti, may mga sigawan na sa kanto. Maawa po, wala akong sakit. Lumayas kayo. Pasok sa eskinita, bilis. Sinabahan ako. Hinigpitan ko ang hawak sa ginto at mapagmatyag na tumingin sa kanto. Mga sundalong itim ang uniforme at may espadang marahas na nagtaboy sa mga pulubi na parang mga tupa. Mabagsik sila at walang awa. Anumang paglaban ay sinasagot ng mga suntok at sipa. Iniutos ni Prime Minister Lee ang paglilinis sa mga nahawahan. Linisin ang rehiyon ng kabisera. Lahat ng mga nawala ng tirahan ay dapat i-quarantine para sa investigasyon. Isang sundalo na tila pinuno ang sumigaw ng malakas, si Chancellor Rina naman, ang matandang sumira sa pamilyang Shi 10 taon na ang nakalipas, na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang pamilya at pagkamatay ng mga tao. Ang tatlong salitang ito ay mas mabaho pa sa bato sa palikuran. Dumaksa ang mga tao na parang hayop patungo sa eskinita ko. Napamura ako. Tatatbo na sana ako nang makita ang 2 sundalong tumatawang itinapon sa eskinita ang isang lalaking naihi sa kanya. Sa dilim, matapos ang isang matinis na sigaw, tumahimik ang lahat. Hatermorph. May nanginginig na nagsalita. Isang sakit ang sumiklab sa kabisera. Ang balat ay nagnana, nawawala ang isip at nagiging halimaw na uhaw sa dugo. Ang korte ng imperyo naman sa halip na tulungan ang mga biktima ng sakuna, ay tinigilan nila ang balita ng palihim na. Lihim ang paglilinis pero kumalat ang balita. Alam naming mga mahihirap na pain lang kami para ipakain sa mga halimaw na iyon. Napakasama. Tiwali ang korte. Mga sundalong, may talim. Harangan ang eskinita. Sumugod kayo sa loob at akitin ang mga halimaw palabas. Nagkagulo ang lahat para mabuhay. Nagtulakan at nagtapakan sila sa gitna ng ingay. Natangday ako sa loob ng eskinita. Minura ko ang mga sundalo at si Prime Minister Lee. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa naigaganti ang pamilya ko kay Lee. Bakit ako mamamatay dito? Nadulas ako at malakas na naitulak. Umagsak ako sa isang malambot at mabahong bagay. Amoy dugo at nana ang pumasok sa ilong ko. Nanigas ako at dahan-dahang tumingala. Isang mukhang nagnana ang tumitig sa akin. Ang isang mata ay butas, ang isa ay nanlilisik. Nakangisi ito at kita ang mga bulok ng ngipin. Sangsitit ang lumabas sa lalamunan nito. Nablangko ang isip ko. Pinalot ako ng anino ng kamatayan. Ako, dito na ba ako lalamunin at magiging isa sa mga halimaw na iyon? Sa takot, hindi ako makasigaw. Pinanood ko lang ang paglapit ng bulok na mukha. Kung alam ko lang na makakasalubong ko ang bagay na ito, mas mabuti pang hindi ko na kinuha ang gintong iyon kanina. Kahit papaano ay nabuhay pa sana ako ng ilang minuto. Ngunit, walang nangyari. Nahulog lang ito sa akin. Nakatitig ng maigi at hindi gumagalaw. Napansin ng mga sundalo ang kakaibang nangyayari. Maingat silang lumapit ng may espada. Nagulat sila nang makitang malapit ako sa halimaw, pero hindi ako sinasaktan. Hinawakan niya ang halimaw. Bakit hindi ka pa nahahawa? Biglang sumigaw ang isang sundalo nang may kasakiman sa kanyang mga mata. Hulihin siya. Isa siyang mangkukulam. Sumabat ang isa pa na gustong pumatay. Iniutos ni Punong Minister Lee na ubusan ng mga abnormal at puksa ay ang pinagmulan ng problema. Patayin. Puksa ay nang ugat ng problema. Ako,
Ang instingto na mabuhay ay nangingibabaw sa lahat. Buong lakas kong itinulak ang malamig na bangkay na nakadagan sa akin. Pagtalikod ko, tumakbo ako ng mabilis papasok sa eskinita. Hinabol ako ng mga yabag at mura. Tumakbo ako sa dilim. Kahit matalsikan ng putik, wala akong pakialam. Teritoryo ko ito. Kabisado ko ang bawat eskinita at abandonadong bahay. Hinto, dapat natin siyang mahuli para sa 100 pilak. Napanggisi ako at binilisan ng takbo. Akala nila ay bakuran nila ang squatter. Biglang kumaliwa. Nagmurahan ang mga humahabol sa gitna ng ingay ng mga baluti na kumakaskas sa pader. Kapansin-pansin bumagal ang kanilang bilis. Sa unahan, may mga nakatambak na lumang kahon. Ito ay kuta na binuo ko kasama ang ibang batang pulubi. Maliksi akong umakyat sa tumpok ng mga kalat. Bahagyang lumuwag ang dulo ng aking paa at tumalon palayo sa tulong ng isang tabla. May sumigaw sa likod kasabay ng malakas na kalabog ng gumuho. Bentiko, may putibong. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na ang tumpok ng mga kahon ay gumana. Humahapdi ang aking baga sa pagod, pero hindi ako dapat huminto. Ang huminto ay kamatayan. Hindi ako tatantanan ng mga tao ni Punong Ministro Lee. Matapos dumaan sa dalawa pang eskinita, pumasok ako sa isang butas sa ilalim ng pader, ngunit dead end pala ang dulo. Muling lumapit ang mga yabag ng mga humahabol. Sumandal ako sa pader, habang humihingal ng malalim. Tumitibok ang puso ko na parang tambol. Tapos na ito, wala nang kawala. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, may narinig na higdi sa sulok kasabay ng tunog ng mga suntok at sipa. Sa kaunting liwanag, nakita ko ang ilang pulubing kasing edad ko. Ang figura ay nakayup sa sulok, hinahayaang umulan ang mga hampas sa kanya, ngunit hindi lumalaban, hawak ang ulo at humihikbi ng walang saysay. Kilala ko siya, si Aman, isang malaking lalaking galing sa kung saan, laging tulala at mabagal. Naisip kong ipasa ang gulo sa iba. Patawad. Kumuha ako ng bato at ibinato sa eskinita kung nasaan ang mga humahabol. Bumagsak ang bariles at lumikha ng ingay. Doon sumigaw ang mga sundalo. Mabilis akong nagtago sa mga anino. Sumugod ang mga sundalo sa dulo ng eskinita. Agad nilang nakita ang lalaki sa sulok. Boss, paatake sa siya naman kukulam. Sinuri ng pinuno ang lalaki. Hindi ako nakita. Umungol siya sa inis. Mas mabuti nang pumatay kaysa magpakawala. Hulihin sila. Dalawang sundalo ang lumapit. Hinampas si Aman. Nanginig si Aman hanggang sa may tumama sa kanyang ulo. Tumigil ang hikbi. Itinaas niya ang ulo. May apoy sa kanyang mga mata. Umunggol siya. Mabilis niyang hinawakan ang pulso ng sundalo. May lumutong. Tumalsik ang sundalo sa pader. Lahat ay natigilan. Patayin siya agad. Natauhan ang pinuno. Nanginig siya. Sumugod ang mga sundalo. Sinugatan nila si Aman, pero tila wala siyang pakiramdam sa kanyang pag-atake. Naririnig ang bali ng buto. Maliban sa pinuno, lahat ay dugo ang nakahandusay. Hinggal na nakatayo si Aman sa gitna ng gulo. Nakatitig siya sa huling kaaway. Nanghina ang pinuno at paulit-ulit na umaatras. Nanginginig ang kanyang kutsilyo. Gandang palabas. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Nanginig ako at tumingin. May lalaking nakaputi sa eskinita. Ang anyo niya ay hindi bagay sa lugar na ito. Natanggiti siya na tila libangan lang ang lahat. Naglakad siya ng malinis ang mga paa. Gumapang ang pinuno sa kanya para humingi ng tulong. Panginoong Mingge, ang base sa karaniwang taong ito ay umatake at pumatay ng mga sundalo ng gobyerno. May kasalanan dapat parusahan ng kamatayan. Hindi siya tiningnan ni Mingge. Kay Aman lang siya nakatingin. May taglay na banal na lakas. Sayang nga lang, at isa itong halimaw na walang isip. Ramdaman ni Aman ang panganib. Umungal siya at sumugod na parang bala ng kanyon. Ang kamao niya ay diretso sa mukha ni Zurin. Akala ko ay may dumanak na dugo sa susunod na sandali, ngunit bahagya lang na idinikit ni Hemingway ang kanyang abaniko para harangin ang kamao ni Aman. Biglang huminto ang buwelo ni Aman. Kahit anong pilit niya, hindi natitinag ang kamao. Tahimik. Kalmado si Hemingway. Idiniin niya ang kamay sa leeg ni Aman. Nanghina ang lalaki at bumagsak. Natulala ang pinuno. Pinitawan siya ni Mingge. Lumingon siya sa pinagtataguan ko. Agad akong kinabahan. Talas ang kanyang tingin na tila nakikita ang lahat. Kaya pakiramdam ko ay lantad na ako. Lumabas ka na. Hindi ka ba napapagod? May bigat ang boses niya. Pagod. Siyempre, halos pumutok ang baga ko sa pagtakbo dahil sa iyo. Itinuro ako ng pinuno at sumigaw. Panginoon, ang mangkukulam. Siya yon. Huwag kang kabahan. Gusto ko lang siyang imbitahan sa ligtas na lugar para mag-usap. Tas, hindi ako naniniwala. Para sa inyo, kulungan o mesa ng diseksyon lang ang ligtas. Lalabas ako? Hindi. Hindi ako mananalo. Mas mahirap harapin ang lalaking ito kaysa sa mga sundalo. Kung hindi uubra ang dahas, gagamit ako ng madayang paraan. Napakarami nang namatay dahil sa salot sa lugar na ito. Ang mga daga sa Invernal ay nagmutate na rin. Malalaki sila at may lason. Galit sila sa amoy ng dugo at ingay. Ang eksenang ito ay sadyang para sa kanila. Nakita ni Mingge na hindi ako gumagalaw kaya humakbang pa siya ng 2 beses nang may halong inis sa kanyang tono. May hangganan ng pasensya ko. Bigla akong tumalon at sumigaw ng buong lakas. May pinatay ang bantay. Walang halaga ang buhay sa mga opisyal. Malinggaw-ngaw ang boses ko. Biglang nagbago ang mukha ng pinuno. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Napakunot noo si Mingge, wala akong pakialam. Patuloy lang ako sa pagsigaw na wala ng katarungan sa mundo. Inaapi kami, isang ulila at isang hangal. Halina tingnan ito.
Kasabay nito, may narinig na malakas na kaluskos sa dilim. Pagkatapos, ang mga pares ng maliliit at nagniningning na berdeng mata mula sa mga bitak sa imbornal at tambak ng basura ay nagliwanag. Sa gitna ng matitinding tili, 12-12 ng malalaking mutated Rothfang rats ang biglang sumugod, inilalabas ang kanilang naninilaw at may lasong mga pangil habang nilalapa ang mga tao sa eskinita dahil sa amoy ng dugo. Mga Rothfang rats sila na nagbabantay sa matanda. Sumigaw ang pinuno habang iwinawasiwas ang espada. Nagbago ang anyo ni Mingge. Nakasagabal ang puting damit niya sa mga halimaw. May lumabas na talim sa kanyang paypay at pinugutan ang mga daga. Pero napalibutan pa rin sila ng kawan. Hindi sila takot mamatay. May papalit agad. Pagkakataon ko na. Tumakbo ako kay Aman. Ako ang nagdala sa kanya rito kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Malakas siya at pwedeng panangga. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para buhatin ang braso niya, na kasing bigat ng baka habang dahang-dahang umuusad sa eskinita sa gitna ng mga daga. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang bagsik sa aking tingin, ngunit hindi maaaring nasa dalawang lugar ng sabay. Habang kami ay naglalakad, napansin ko ang isang masisilang itim na botelyang porselana sa kanyang baywang. Mas mabilis ang kamay kaysa sa isip, agad ko itong kinuha at niyakap sa aking dibdib. Kahit ano pa man ito, kunin muna at saka naisipin habang hinihila si Aman palabas ng eskinita. Mula sa likuran ko ay narinig ang galit na boses ni Hemingye. Kentuckus. Kumaripas ako sa isa pang eskinita. Isinama ko si Aman sa isang abandonadong bodega ng alak na matagal nang hindi nagagamit. Binuksan ko ang mabigat na pinto ng bodega, kinaladkad ko si Aman papasok. Mabilis kong nilak ang pinto mula sa loob, at napaupo ako habang humihingal ng malalim. Walang malay pa rin si Aman, nakahandusay na parang tumpok ng putik sa aking tabi. Ngayon ko lang talaga naramdaman ang matinding takot. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay mas kapanapanabik pa kaysa sa lahat ng naranasan ko sa nakalipas na 10 taon. Namoy ko ang nakuha kong bote, matapang ang amoy. Baka smoke bomb ito? Itatago ko muna. Ibinuka ko ang isa ko pang kamay. Ang piraso ng gintong ipinalit ko sa aking buhay ay tahimik pa rin nakapatong sa aking palad. Ngunit sa sandaling ito, ang ligayang dulot nito ay matagal na palang naglaho. Nahanap ako ni Prime Minister Lee dahil sa aking kakayahan. Tapos na ang payapang araw ng aking simpleng buhay. Bahagyang gumalaw ang Aman sa tabi niya. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata at lumingon ng may pagkalito. Nakita niya at ngumiti. Ate Yuan. Nakilala niya talaga ako. Sikat na ba ako sa mundo ng mga pulubi ngayon? Kumulong kanyang tiyan sa maling pagkakataon. Nimas niya ang tiyan at seryosong nagtanong. Ate Yuan, gutom na ako. Pwede ba ang kainin ng mga daga? Tiningnan ko ang inosente niyang mukha. Inirapan ko siya at sumagot ng mainis. Dapat mong alalahanin muna kung mabubuhay pa tayo ngayong araw. Tumango si Aman, tila nakakaintindi pero hindi lubos. Natahimik siya at naupo lang sa tabi ko. Tiningnan ko ang malaking lalaking ito na napakasimple. Sa dumi ko, naramdaman kong nagsimula na ang bago kong buhay. Kailangan kong maging malamig sa bodega. Parang may lumot na sa mga buto ko. 3 araw kaming nagtago. Naubos ang pagkain kaya palihim akong lumalabas para makaraos. Lalong lumalala ang sitwasyon sa labas araw-araw. Magulo na ang mga tao dahil sa usapin ng mga nagbagong anyong tao. Kamakailan, may sumiklab na salot na nadudulot ng lagnat at ubo. Sa huli, naging tahimik ang lahat. Maraming sundalo sa kalsada. Hinahila nila ang mga bangkay at itinatapon sa labas ng lungsod para sunugin. Sa wakas ay napapasok na rin ang salot sa masikip na bodega ng alak na ito. Bumagsak na si Aman. Akala ko ay lagnat lang mula sa sugat. Pero sa ikatlong gabi, nagdedeliryo na siya. Sobrang init ng kanyang noo. Shui Yuan. Shui. Putok ang labi niya at bumubulong. Ibinigay ko ang huling tubig. Nakakainis. Akala ko bodyguard ang nakuha ko. Pasyente pala. Anong kasalanan ba ang nagawa ko sa past life ko? Natatadhana na yata akong maging yaya sa buhay na ito. Nagrereklamo ako sa loob ko habang pinupunasan ang mainit niyang katawan ng basang tela. Humihina na ang kanyang paghinga. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na siya abot bukas. Sa 15 taon ko, hindi nagkautang si Shiwan. Sinalo niya ang saksak para sa akin. Ngayon nakulong siya rito ng walang gamot dahil sa akin. Kung mamamatay siya, habang buhay akong hindi mapapakali. Kinaladkad ko siya sa sulok ng bodega at tinakpan ng basahan. Kumapit ka. Big guy. Kapag namatay ka, ipakakain kita sa mga dagang bulok ang ngipin. Itinulak ko na ang mabigat na pinto. Tahimik ang squatter sa gabi. Puno ang hangin ng amoy ng bulok na halaman at apog. Kakaiba ang mga magkahalong amoy na ito. Parang anino akong binagtas ang kabisera. Ubus na ang gamot sa mga botika dahil sa mga refugee o selyado na. Kalahating oras kong inalam ang sitwasyon. Ang tanging lugar na maaring may gamot ay ang Baikaulu sa labas ng lungsod na siyang pribadong tirahan ng retiradong manggagamot ng palasyo na puno ng mga kakaibang bulaklak at mga bihirang halaman. Itinatago ng pugo ng gamot ang mga sangkap na nakolekta niya sa buong buhay niya. Ang matandang manggagamot ay may kakaibang ugali. Matapos ang salot, mas lalong hinigpitan ang pagsasara ng mga pinto at kumuha pa ng mga gwardya para sa mahigpit na pagbabantay. Habang mas mahigpit ang seguridad, mas nagpapahiwatig ito na may mga mahahalagang bagay sa loob. Umikot ako sa likod na eskinita ng Baikaulu. At totoo nga, napakahigpit ng seguridad. May mga bakas ng mga gwardyang nagpapatrolya sa mga pader ng bakuran. Hindi ubra ang sugod. Akyat tayo sa pader gamit ang puno sa silangan. Abot ng mga sanga nito ang tuktok. Huminga ako ng malalim. Habang akmang kikilos na ako sa pader, isang biglaang tahimik na anino ang bumaba. Gumagalaw ng napakagaan, lumapag ng halos walang tunog, parang pusang naglalakad sa gabi. Agad akong napatigil at umatras ng mas malalim sa mga anino. Tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Ang tao ay nakasuot ng makinis at madilim na damit panlaban sa gabi, at may hawak pang maikling espada sa kamay. Ang figura ay balingkinitan, hindi katulad ng isang lalaking nakayukod sa lupa. Matapos magmasid, lumakad siya sa maliit na pinto sa pader. Mukhang may kasama ako, kaya man o gamot kaya ang habol niya. Dagdag na problema ito.
Hindi ko hahayaang mauna siya sa akin. Hindi ako gumawa ng anumang tunog. Pumulot ako ng piraso ng basag na baldosa sa paanan ko at ibinato ito sa pader sa kabilang direksyon. Ang malutong na tunog ay talagang nakakabingi sa tahimik na gabi. Tumigil ang nakaitim at nagtago sa mga bato. Naalerto ang mga gwardiya. May mga sigaw at yabag na. Sino iyan? Habang sinasamantala ang sandaling ito, kumapit ako sa pader na parang tuko at mabilis na lumapit sa maliit na pinto. Ang lumang tansong lock ay hindi nakapigil sa akin. Kumuha ako ng alambre sa bulsa ko at binuksan ang lock sa ilang mabilis na galaw, sabay hila sa trangka. Papasok na sana ako nang may biglang humagupit na hangin sa leeg ko mula sa likod. Iniwasan ko ito na parang lobo. Ang maikling espadang iyon na kumikinang sa malamig na liwanag ay halos sumagi sa buhok ko at bumaon sa mismong pinto ng pugon. Untik na. Sino ka? Kaya nga nagtatanong ako dahil babae ka. Sugod agad? Hindi mo ba alam ang first come, first served? Nakatitig ako sa kanya habang lumalapit siya. Nagustuhan ko na ang lugar na ito. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumayas ka na. Lakas ng loob mo. Ngumisi ako. Dito ko na gustong manatili. Sige, kagatin mo ako kung kaya mo. Hindi na siya kumibo. Sa isang pitik, sumugod siya gamit ang kumikinang na espada. Nang makakita ng butas, ginamit ko ang trangka ng pinto para sanggain ito. Namamanhid ang palad ko. Nagbuno kaming dalawa sa makitid na eskinita. Sino yan? Mula sa labas. Papalapit na ang mga gwardiya. Nabulabog sila sa laban natin. Kailangan na nating umalis bago mahuli. Hinto, lumayo ako sa kanya. Itigil na ang laban. Mamamatay tayong pareho rito kapag nagpatuloy tayo. Huminto siya, hinihingal at batid ang panganib. Anong gusto? Iliwanagin ko ang tungkol sa partnership. Wala akong pakialam sa gusto mo. Gamot lang ang kailangan ko. Sabay tayong pumasok, kumuha, at maghiwalay. Mas mabuti ito kaysa mahuli. Paano ang plano? Mas magaling ka, kaya iligaw mo ang mga gwardiya. Papasok ako. Pagkakuha ko, lumabas ka rito. Sisenyasan kita agad. Tiningnan niya ako ng may duda. Paano ako magtitiwala sa iyo? Baka kunin mo lang ang gamit at tumakas ka ng mag-isa. Napayapa ko. Gusto ko man tumakas. Wala namang pagkakaroon. Maniwala ka man, o hindi. Walang halaga ang buhay ko. Ayos lang mahuli. Pero ikaw, mukhang hindi ka ordinaryong tao. Kapag nahuli tayo at nalaman ang pangalan mo, nakakahiya iyon. Tinamaan siya sa sinabi ko. Kumislap ang kanyang mata. Sige, pag-igting ng panga niya. Iligaw ko sila hanggang maubos ang isang insenso. Kapag niloko mo ako, Huwag kang mag-alala. May dangal ako sa trabaho. Sumpa ko sa aking puso. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko kung magkano nga ba talaga ang halaga ng dangal sa trabaho. Hindi na siya nagsalita pa. Sa ilang talon at lundag, naglaho na siya sa kabilang dulo ng isinita. Maya-maya, narinig ang labanan at sigaw ng mga gwardiya sa kabila. Pagkakataon ko na, hindi na ako nag-atubili. Binuksan ko ang maliit na pinto at mabilis na pumasok sa pinakamisteryosong tindahan ng gamot sa kabisera. Ang bakuran ay puno ng masangsang na amoy ng mga halamang gamot. Wala na akong oras para hangaan pa ang paligid. Sinunod ko ang mga direksyong na itanong ko. Yumuko ako ng mababa at dumiretso sa imbakan ng mga halamang gamot. Doon sa loob ng imbakan ng mga gamot. Halo-halong amoy ng mga damo. Sobrang tapang na nakakasuffocate. Para akong daga sa kamalig. Hindi makasabi ang mata ko sa dami ng gamot. Basta mukhang kailangan. Kinuha ko na ng walang pakialam sa bunga. Isiniksi ko ang lahat sa bag. Habang naghahakot ako sa mga istante. Bumukas ang pinto at may pumasok na anino. Nanigas ako. Munti ko nang mabitawan ang darapon. Ang babaeng nakaitim pala. Akala ko ba ililigaw niya ang mga gwardiya? Paano siya nakapasok agad? may nangyari sa labas. Nauna siyang nagsalita. Pabulong ang kanyang boses. Nakipag-away ka sa mga gwardiya. Paano hindi yan magdudulot ng gulo? Sagot ko na may halong inis. Hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa pagdalaw. Hindi, gwardiya, anya. May mga mutated na tao roon. Huminto ako sa paghakot at tumitig sa kanya. Paano nagkaroon ng mutated na tao rito? Ang imahe ng nagnanaknak na mukhang iyon ay dumaan sa aking isipan, kasama ang madugong eksena sa eskinita. Kinilabutan ang aking buong katawan. Ang sumumpang lugar na ito ay talagang hindi na matatagalan kahit isang sandali pa. Naglakad siya ng diretso sa isa pang hilera ng mga estante ng gamot at mahusay na kumuha ng ilang mga sangkap na hindi ko makilala na nakabalot sa oil paper. Sa pagtingin kung gaano siya kapamilyar sa lugar na ito, tila ba kumukuha lang siya ng mga gamit sa sarili niyang bahay. Kung hindi ka pa aalis, maiiwan ang mga gamit sa kabayo habang nagmamadali. Isiniksik ko ang huling pakete ng pulbos na gamot sa aking dibdib. Punong-puno na ang telang bag. Tahimik naming binalikan ang daan kung saan kami nanggaling kanina. May mga unggol at tunog ng sandata sa labas. Totoo nga. Mas mabuti ito dahil abala ang mga gwardiya. Mas madali kaming makakabalik sa eskinita. Nakahinga kami ng maluwag. Nagtaka ako kung paano siya nakatata sa gulo ng walang galos. Paano ka nakalabas doon? Naitanong ko rin sa wakas. Tiningnan niya ako at nag-abot ng maliit na sakit mula sa kanyang dibdib. Himalimuyak ang kakaibang banggo ng mga damo. Kahit baliw ang mga mutated, matalas ang amoy nila at ayaw nila nito. May alam ako sa medisina kaya ako ang gumawa niyan. May alam sa medisina. Masasabi ko mas marami kang alam kaysa sa kaunti lang. Tiningnan ko ang sachet sa kanyang kamay. Tiningnan ko muli ang aking mga bisig sa magulong tumpok ng mga halamang gamot. Kaya mo bang magligtas ang tao? Titig na titig ako sa kanya. Ang tono ko ay mas. Nagtaas siya ng kilay. Tila nagulat sa akin. Bakit kita tutulungan? Kaibigan ko siya, sugatan at may lagnat. Hindi na siya magtatagal. Sinubukan kong maging kapani-paniwala. Ano bang pakialam ko sa kaibigan mo? Ibinalis niya ang sachet sa kanyang dibdib. Napakalamig ng kanyang tono. Tutulungan kitang iligaw sila. Nasabi ko na ang tungkol sa mga mutated. Ginawa ko na ang lahat. Transaksyon lang ito. Ano bang kailangan para iligtas mo siya? Handa na akong malamangan. Huminto siya at lumingon sa ilalim ng buwan. Ano ang kaya mong gawin? Ngumisi ako. Nanatili siyang walang kibo. Ano ang gagawin ko? Tumingin siya sa mataas na pader. May kumislap na emosyon sa kanyang mga mata. Ang Baikau na ito ay pag-ari talaga ng pamilya ko. Ang mga gwardyang naroon ngayon ay mga asong umago lamang ng pugad ng iba. Natigilan ako sa lahat ng gulo na ito.
Ang tunay na may-ari pala ay umuwi lang para makitang inuukupan ng iba ang bahay at ituring pa siyang parang isang magnanakaw. Kaya ba gusto mong bawiin ang lugar na ito? Naintindihan ko agad siya. Oo, tumango siya. Iisa ako at kailangan ng tulong. Matalino ka. Tulungan mo akong bawiin ang Baikaulo at ililigtas ko ang kaibigan mo. Mabilis ang takbo ng isip ko. Ang pagtulong sa kanya ay nangangahulugang paglaban sa maraming gwardiya. Napakataas ng panganib, pero malinaw din ang mga benepisyo. Maililigtas ko ang buhay ni Aman, at kung magtatagumpay, magkakaroon pa ako ng matitirhan dito. Mas mabuti ito kaysa sa bodega. Sige, payag ako, pero sino ka ba? Ano ang pangalan mo? Tila hindi niya inaasahan na papapayag ako ng ganoon kabilis. May bakas ang pagkagulat na kumislap sa kanyang mga mata. Ko si Suyin Tang, anak ng dating pinuno ng Ospital Imperial. Talagang kahanga-hanga ang husay sa medisina ni Suying Tang. Matapos ang ilang dosis ng kanyang nilagang gamot, bumaba na rin ang lagnat ni Aman. Bagamat mahina pa siya, nailigtas naman ang kanyang buhay. Ako ay taong may isang salita. Dahil pumayag ako, tutupad ako. Bago umalis, ipinakita ko sa kanya ang imbensyon kong pambuga ng langis mula sa kawayan at mitsa. Tingnan mo ako habang ipinagmamalaki ang gamit na ito, isang hinyong gawa, sindihan ang mitsa. Itutok at bugahan ng apoy na parang dragon. Walang damong matitira. Si Suying Tang, habang nakatingin sa mga kawayan, ay puno ng pagdududa ang mga mata. Ang basurang ito ay hindi talaga bagay sa aking napakahusay na mga kamay. Kung mayroon lang akong tamang materyales, makakagawa ako ng kanyon sa halip na maglaro lang dito ng pambuga ng apoy. Iba na, ang anyo, ng Baikao Pavilion. Bukas ang pinto, at nakakatakot ang katahimikan. Pagpasok namin, sumalubong ang malansang amoy ng dugo. Nakatalikod ang huling gwardiya. Kakaiba ang panginginig ng katawan niya. Lumingon ang leeg niya ng todo. Isang mabulok na mukha ang humarap sa amin. Ang tunog mula sa lalamunan, hindi na kailangang hulaan pa. Ang lugar na ito ay nilamon na ng mga taong naging halimaw. Kumilos na tayo. Pabulong kong sabi kasabay ni Suying Tang. Agad nilang sinindihan ang mga sulo sa kanilang mga kamay. Himinga ako ng malalim at itinutok ito sa sumusugod na halimaw, sabay ihip ng malakas. Isang dila ng apoy ang biglang lumabas, na tumupok sa buong nilalang. Ang epekto ng apoy ay nakakagulat ng mahusay. Ang mga halimaw ay naglabas ng matitinis na tili. Gumulong sila sa lupa, at maya-maya pa ay tumahimik na. Sumunod naman si Suying Tang. Gamit ang apoy para itaboy ang dalawang halimaw na sumusubok lumapit. Ngunit ang magandang pagkakataon ay hindi nagtagal. Naglabasan ang mga halimaw mula sa batuhan. Mahigit 12 sila. Kuta ba nila ito? Nagkaiwa-hiwalay kami. May sumugod sa aking mutant. Nasugatan ang braso ko sa kuko niya. Sinipa ko siya. Malas. Paubos ng langis. Bulong ko. Dehado na kami rito. Sa desperasyon, kinuha ko ang bote mula kay Huominge. Bahala na. Kailangan na ito. Binunot ko ang takip nito ng buong lakas at inihagi sa bahagi kung saan pinakamarami ang mga mutated na tao. Nabasag ang bote. Isang makapal na puting usok ang mabilis na kumalat na tumakip sa paningin ng lahat. Kukunin ko si Suying Tang at maghahandang umatras sa gitna ng kaguluhan. Doon mismo sa gitna kung saan pinakamakapal ang usok, isang puting figura ang sumulpot na parang multo. Si Himinge iyon. Tuwat pa rin niya ang magarbo niyang puting damit, habang hawak ang isang kakaibang talim na pambutas ng baluti. Ang kislap ng talim ay napakabilis na parang malabong anino na lamang. Ilang mapuron na kalabog lang ang narinig sa loob ng usok. Tapawin ng usok, wala ng mutant na nakatayo. Isinukbit niya ang talim ng malinis. Tapos na ang laban. Tinitigan ako ng malamig ni Himinge. Usok ko yung Inilahad niya ang kanyang kamay sa tonong hindi pwedeng tanggihan. Ngumuso ako sa inis. Pinulot ko ang mga basag na piraso ng boteng porselana mula sa lupa at inihagi sa kanyang kamay. Heto, kunin mo na, irita kong sabi. Bakit ba ang mahal ng appearance fee mo? Laging dumarating sa huling segundo. Biglang tumalas ang tingin ni Mingge. Deadma siya, pero biglang tumingin sa dilim sa likuran namin. sino? Isang maliit at payat na figura na nakasuot ng damit ng shaman ang lumabas mula sa likod ng batuhan na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Uji, anong gawa mo rito? Nakakunot mo siya. Lord Mingge, tagal nating di nagkita. Taos ang boses ng lalaki. Ngumiti siya at iginalaw ang mga daliri. Isang mutant na dapat ay patay na ang biglang nabuhay. Agad itong sumugod ng diretso sa aking likuran. Humarang agad si Mingge at sinipa ang mutant. Di nagulat si Wu Juju, di nilaan lang ang labi. Inutusan ako ni Punong Ministro Lee na isama ka sa akin, bata. Nibok na mabilis ang puso ko. Agad na naglaban si Mingge at Wu Juju. Ang mga galaw ni Wu Juju ay tuso at kakatwa. Ngunit sa harap ng lakas at bilis ni Mingge, mabilis siyang nalamangan. Nagkunwari siyang aatake bago tumakas. Sa ilang talon ay naglaho siya sabay banta. Bata, magkikita pa tayo muli. Nanuluyan muna kami sa 100 Herbs Cottage. Ang lugar na ito ang pansamantala naming naging bas. Napakahusay ng kakayahang medikal ni Suying Tang. Mabilis na gumagaling ang mga sugat ni Aman. Si Hemingge, ang tagapagligtas, ay relax na nagpupunas ng kanyang kakaibang talim. Di ako tauhan ni Lee. Bigla siyang nagsalita, di man lang siya tumingin habang sinusuri ko ang sprayer. Ah, sa emperador ka pala, pare-pareho lang kayo. Naglabas siya ng isang pendat na jari mula sa kanyang dibdib at ipinatong ito sa mesa. Ang disenyo ng pendat na iyon ay kaparehong-kapareho ng dala-dala ko simula pa noong bata ako. Kinabahan ako agad. Tanda ang pendant na ito. Ang yang ay nasa akin, ang yin ay nasa iyo. Tumigil siya sandali at nagbunyag ng isang mas nakakagulat na balita. Naghahanap ako ng lunas sa mutasyon, at nasa iyo ang sagot. Ang resistensya mo ang susi. Nagulat ako, hindi pala ako bida, kundi sangkap lang sa gamot. Masyadong kakatwa ang sitwasyong ito. Kahit ang laman ni Tang Sanjang ay hindi kasing halagang sa akin. Natapos na rin sa pag-empake si Suying Tang sa mga sandaling ito. Sa 100 Herbs Furnace, dala niya ang mga aklat at gamot sa kanyang likuran. Rinig niya kami at sumeryoso. Nagpatuloy si Mingge. Ayon sa aking investigasyon, ang punong ministro na si Lee ay nasa lungsod at malawakang ng aresto ng mga mamamayan, hindi para iligtas sila, kundi itinapon sila sa isang Napasimanggot ako roon. kung saan ginagawang pagkain ng tao sa mga mutant para bumuo ng hukbong susunod sa kanya.
Halos maduro ko ang kawayan, tuso at masama ang plano ni Lee na gawing pakayang tao. Ako na laging naniniwala sa kaligtasan sa anumang paraan. Sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pananatiling buhay. Ang mga bihag na karaniwang tao ay katulad ko nun sa lawa ng dugo, walang lakas na lumaban. Pabagsakin ito. Naririnig ko ang sarili kong boses na umaalingaw-ngaw. Parehong nakatingin sa akin sina Himing at Swing Tang. Ayoko lang makitang may iba pang nabubuhay ng kasing aba ko noon na walang dangal. Tila naintindihan ni Aman, ngunit hindi lubos na sumang-ayon sa isang mahinang boses. Makinig ka, Yuan. Bawi ko na 100 Herbs Cottage upang magsaliksik din ng mga paraan para labanan ang mutasyon. Dapat akong makilahok sa usaping ito. Nabuo ang plano. Nagpanggap kaming pulubi ni Aman. Naglagay kami ng putik sa katawan. Sa daan patungong libingan, sinita kami ng mga sundalo. Nadiri sila at sinipa kami. Buhay pa ang amo. Sino ang may paki? Kalad ka rin din siya sa breeding farm. Sakto lang. Medyo kulang tayo sa pakain ngayong araw. Kinaladkad kami sa kariton na parang aso. May mga sibilyan din doon na naghihingalo. Yumayanig ang kariton sa baku-bakong daan hanggang sa tumigil sa isang lugar na umaalingasaw ang masangsang na amoy. Ito ang tinatawag na breeding farm na may matataas na pader, maraming gwardiya at ang desperadong iyak ng mga tao at ang gutom na atungal ng mga mutated na tao. Magaspang kaming itinulak pasulong sa loob ng isang malaking bakal na kulungan. Nagpanggap akong nanginginig habang minamanmanan ang mga gwardiya, ang kulungan, at ang kubo. Samantala, nagpanggap sina Himingi at Swing Tang bilang mga mangangalakal ng halamang gamot na gumagalaw sa paligid ng breeding farm, naghahanap ng tamang pagkakataon upang makipag-ugnayan. Lumalalim ang gabi. Nagiinuman na ang mga gwardiya. Nang umihi ang isa, palihim kong hinaluan ng pampurga ang kanilang sabaw. Kailangan ito para sa operasyon. Sa hating gabi, kumulog ang mga tiyan nila. Tumalab na ang pampurgang inihalo ko. Ilang lalaki ang napahawak sa tiyan at namutla, sabay takbo sa palikuran. Sa gulo, nalaglag ang mga susi ng gwardiya. Tumusot ako na parang igat, kinuha ang susi, at binuksan ang hawla. Sinanyasan ko sila. Si Aman ang gagabay sa kanila palabas sa butas sa kanlurang pader. Nandoon si Mingy. Pray. Tumango, si Aman at tahimik na naglaho kasama ang mga tao. Sana'y maasahan si Himingi. Huwag sana silang makatakas sa tigre para lang mahulog sa lobo. Hindi pa tapos ang misyon ko, lumingon ako at yumukod ng mababa, dahan-dahang lumalapit sa maliit na kubo na may ilaw. Kailangan kong mahanap ang mga pananaliksik ni Chancellor Lee at sirain ang lahat. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ng malansang amoy, halos masuka ako. Puno ang silid ng mga garapon ng mga lamang loob at bahagi ng katawan. Kalat ang mga madugong tala sa mesa. Pinilit kong tiisin ang pagduwal at kumuha ng isang lata ng langis mula sa aking dibdib. Handang sunugin ito. Bata muli tayong nagkita. Nanigas ako at lumingon. Biglang lumitaw si Wu Jiu na may nakakatakot na ngiti. Isinumpa ko ang aking malas. Miss na miss ka na ng punong ministro. Ipinagpilitan niyang ibalik kita sa kanya ng buo. Habang nagsasalita si Wu Jiu, may naramdaman akong pumasok sa katawan ko, isang malamig na sensasyong nais kontrolin ang aking mga galaw. Hindi ako tinatablan ng mutasyon. Isinaboy ko ang langis at nabasa ang mga tala. Nagbago ang mukha ni Wu Jiu. Mamamatay ka, sugod niya. Susunggaban na sana ako ng kanyang mga kuko nang biglang dumaan sa bintana si Himingi at madya humarang sa harap ko gamit ang kanyang sandata. Sunugin. Sigaw niya nang hindi lumingon. Nakahanda na ang aking pingkian. Sinindihan ko ang basahang may langis at inihagis sa loob. Sinipa ni Himingi ang lampara at lalong lumakas ang apoy dahil sa langis. Ang kubo ay naging parang pugon. Napilitan kaming umatras sa tindi ng init. Namimilipit si Wu Jiu sa gitna ng apoy. Nagpakawala siya ng unggol ng pagkabigo bago tuluyang nilamon ng nagangalit na apoy. Ayos. Hindi na kami nag-atubili pa ni Himingi. Sinamantala namin ang gulo ng sunog para mabilis na maka ang balita ay nakarating agad sa tahanan ng punong ministro. Binagsak ng punong ministro ang kanyang batong tinta. Umalingaw-ngaw ang kanyang galit sa buong lupain. Ipasara ang lungsod. Hanapin sila. Kumalat ang mga wanted poster sa buong kabisera magdamag. Kami na ang naging pinakahinahanap na kriminal sa lungsod. 2 araw kaming nagtago na parang mga daga. Sa wakas, pinalibutan kami ng mga sundalo sa isang eskinita. Humanda si Aman sa harap ko. Humanda na si Swing Tang Himingi. Tiningnan ko ang makapal na dami ng tao sa harap namin, malabo na kaming makatakas. Dito na ba ako magtatapos? Ako na isang lunas sa sakit, hindi pa man lang nagkakaroon ng pagkakataong magningning. Sa gitna ng tensyon, isang aninong nakaabo ang bumaba mula sa langit at lumapag sa pagitan namin at ng mga humahabol. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang ulap ng maputlang asul na pulbos ang biglang kumalat sa mga humahabol. Nasingot nila ang pulbos at isa-isang bumagsak sa lupa. Tulala ako sa gulat sa biglaang tagapagligtas na ito. Anong klaseng araw ba ito ngayon? May dumating na tagapagligtas, pero hindi ko alam kung kakampi ba siya. Lumingon ang lalaki at nagsabing. Sumunod kayo sa akin, hindi ligtas dito. Sinundan namin siya sa mga lihim na lagusan hanggang sa isang silong. Ako ang pinuno ng Bayan Tower. Kilala ko kayo at ang inyong ginagawa. Bakit mo kami niligtas? Huwag kang magsalita ng katarungan. Hindi ako naniniwala. Gusto kong makipagkasundo. Plano ng ministro na gumawa ng hukbo ng mutants at kailangan kanya. Alam ko ang mga sikreto nyo. Magbibigay ako ng proteksyon. Kapalit nito, kailangan ko ang inyong mga sandata. Napanggisi ako. Interesado ka sa imbensyon ko. Hindi sapat ang matutuluyan. Gusto ko ang katotohanan sa pagkamatay ng pamilya ko. Ibibigay ko ang teknolohiya. Pero magbigay ka ng tao at gamit.
Natatayo ako sa buhong pader at humahanga sa inabandunang kuta na dinalhan sa amin ni Feng Li. Perpekto ang lugar na ito, kaya lang ay sira-sira na. Humahagupit ang hangin sa mga butas ng pader. Hindi ko akalaing maghahakot ako ng laryo rito. Ako na talaga ang taga-trabaho. Habang nagrereklamo, pinaplano ko na ang ayos ng ating mga depensa sa lupa. Mababaw lang dapat ang hukay, gamitin ang mga guho para sa bitag. Mingyi, magsama ka ng tao. Masyadong malaki ang mga sibat na nakuha natin. Gawing itak ang mga sibat, ang laso ni Su ay ilagay sa mga palaso. Nag-aalab ang diwa ko sa paggawa. Lahat ay kumikilos na. Busy ang lahat sa kuta. Ilang araw lang at nabuo na ito. Si Himinggi ang nagsasanay sa mga tauhan ni Feng Li para sa labanan. Tuwing pahinga, tinuturuan din niya kami ni Aman ng pakikipaglaban gamit ang kahoy na espada. Pinag-aaralan ko ito ng maigi. Mas mahirap ito kaysa sa plano. Pero si Aman ay sadyang may talento. Napakahusay niya sa mga teknik sa pag-espada. Inayos ni Su Yingtang ang lahat ng mga halamang gamot na nahanap niya sa iba't ibang kategorya, habang ang mga bote at garapon ay nakakalat sa sahig. Matagumpay siyang nakagawa ng mga bago. Ang mga panlaban sa lason at gamot sa sakit ang naging pinakamahalagang suporta namin. Nagkaroon si Aman ng kakaibang interes sa mga nahuling mutated na hayop. Isang mutated na kuneho na pinagmamasdan niya araw-araw. Ate, bakit berde ito? Bakit tatlo ang mata niya? Sasagot pa lang sana ako nang lumapit si Feng Li para makisali sa panunukso. Masarap yan. Ihawin natin para sa bata. Siguradong malutong sa labas at malambot sa loob. Aniwala si Aman at tumingin sa akin. Napahawak ako sa noo. Hindi pa kami nagtatagal nang magdala si Feng Li ng masamang balita. Tinipon niya kami ng seryoso. Nagsalita ang Wind Fox sa mahinang boses. Natuklasan ng ama mo ang pakikipagsabwatan ng ministro sa Wu. Iyon ang dahilan kung bakit pinuntirya ang pamilya Shi. Nanlumo. At ayon sa pinakabagong impormasyon, balak ng punong ministro na magpakawala ng mas pinalakas na mutagenic virus sa kabisera para gumawa ng mas maraming mutated na nilalang upang tuluyang guluhin ang sitwasyon. Hindi pa malinaw ang mga lokasyon, at si Wu9 ay may pangkukulam na kayang kontrolin ang mga high-level mutants. Nagulat ako. Naglalaro sa apoy si Lee. Nais niyang gawing biochemical crisis ang kabisera. Biglang pumasok ang isang bantay na nagmamadali. Masama ito, may mga halimaw sa labas ng lungsod. Nangunot si Feng Li. Anong halimaw? Baka, dambuhalang baka. Nagbabaga ang katawan nito. May bugang berdeng asido. Lahat ng madikitan, nabubulok. Maraming nayon na ang winasak nito. Gaya ng dati, nang marinig ng mga pulubi ang tungkol sa toro, natahimik ang silid. Sa loob ng lungsod, may sabwatan sina punong ministro Lee at Wu9. Sa labas naman, may mga makapangyarihang nilalang. Para tayong mga dagang nakakulong sa hula. Mauubos lang tayo sa pagtatanggol. Tumayo ako. Ang maupo ay paghihintay sa kamatayan. Ang lumaban ay paghahanap nito. Dahil parehong dulo ay kamatayan, pipiliin kong mauna, kahit papaano. Anong plano? Tiningnan ko ang ilang taong nagtitipon. Siguro dapat muna nating harapin ang bakang iyon sa labas. Agad namang tumango si Feng Li bilang pagsang-ayon. Kaya ang plano natin ay hanapin ang bakang iyon at pabagsakin siya. Kinunasan ni Mingge ang espada. Hanapin ang kahinaan at pabagsakin. Maganda yan. Mas plansado ang plano. Hindi ko napigilang magsalita. Tumingala si Su Yingtang mula sa mga bote. Ang bakang ito ay nagbubuga ng asido at ang buong katawan nito ay sobrang init. Malamang ay hindi makakalapit ang mga ordinaryong espada rito. Napabuntong hininga ako. Isang pambuga ng asido at naglalakad na pugon. Napakatindi nito. Nahanap namin ang Burning Sky Bowl sa sirang templo. Mas nakakatakot ito kaysa sa sabi-sabi. Kasing laki ito ng kubo. Sa ilalim ng pulang balat, tila may magma. Bawat hininga ay napapapaso. Binubumbong nito ang mga pader ng templo. Nagkadurog ang mga bato at laryo. Tila may hinahanap ito. Ano man yun, tapusin na natin ito. Pabulong kong utos, Crane Cry Wild, mauna ka, kunin mo ang atensyon nito. Wind Weasel, manggulo ka sa gilid, maghanap ka ng pagkakataong atakihin ang mga mata nito. Aman, tayong dalawa ang maglalagay ng mga bitag na lubid. Ipulupot ito sa mga paa. Sumugod si Mingye habang nakataas ang espada. Matalim ang espada pero kislap lang ang dulo sa baka. Nagalit ang Burning Sky Bowl. Humiling ito at nagbuga ng asido. Mabilis na umiwas si Mingye. Tumama ang likido sa lupa at agad na nagnasnas ang isang malaking hukay na may puting usok. Kung tatalsik ito sa akin, wala na akong ibang pamalit na damit. Ang Wind Weasel naman ay gumagalaw ng parang isang multo. Tumama ang balaraw sa mata ng Sky Bull. Bigla namang ipinikit ng toro ang kanyang mga mata. Tumama ang balaraw sa talukap, pero puting marka lang ang naiwan nito. Dahil hindi na makaabante, umungol ito ng galit at nadyak ang apat na paa. Nayunig ang lupa. Itinaas ni Mingye ang kanyang espada at sumugod muli para sa malapitang laban. Naging tatas ang laban. Balisa ang baka dahil kay Himingge, bigla itong sumugod sa amin ni Aman. Ngayon na, hilahin ang lubid, sigaw ko. Sabay namin hinila ni Aman ang mga dulo ng lubid. Agad na bumangon ang lambat na lubid at nahuli ang mga paa nito sa harap. Nawala ng balanse ang Burning Sky Bowl at marahas na umiling. Muling tumalsik ang berdeng likido sa pader sa tabi ko. Humihina ang apoy nito. Sigaw ko, katatapos lang magbuga ng asido, may sandaling pahinga ito. Agad na naintindihan ni Mingye ang sitwasyon habang naghahanda muli ang Sky Bowl na bumuga. Tumalon siya sa hangin, bitbit ang espadang puno ng lakas at buong persang isinaksak ito sa malambot na bahagi ng leeg nito. Sa wakas, bumaon ang espada sa depensa nito. Umungol ang Burning Sky Bowl at sumugod nang wala sa sarili. Hinila ko si Aman sa likod ng haligi.
Isang malaking bato ang bumagsak sa mismong pwesto namin kanina. Matagal itong nagpumiglas bago tuluyang natumba ng may malakas na palabog. Sa sobrang pagod naming lahat ay napaupo na lamang kami sa lupa. Tinamaan ang liig ko ng mga lumilipad na labi, nagkaroon ng sugat at dumaloy ang dugo. Hindi ko sinasadyang nahawakan ang sugat. Pumatak ang dugo sa pendant na suot ko sa liig. Biglang naglabas ng init ang pendant na iyon. Pagkatapos noon, bumuhos ang maraming impormasyon sa aking isipan. Nakakita ako ng mga diagram ng meridian, pati na rin ang mga sinaunang tala tungkol sa mga dugo at salot. Ang dugo ng angkan ng ipinangganat na may pambihirang katawan, kayang sumipsip ng lahat ng lason at kaya ring magpagaling ng kahit anong lason. Salot ng mutasyon. Hindi ito likas na sakuna, kundi gawa ng tao. Gamit lamang ang dugo ng aking angkan bilang gabay. Doon lamang magkakaroon ng tunay na ang balitang dala ni Feng Li ay nagdala sa amin sa matinding takot matapos ang aming panalo. Plano ng Prime Minister na magpakalat ng mas malakas na virus sa lugar na tinatawag na Lingkui Village. Bakas sa boses ni Feng Li ang pagod at pagmamadali. Ang dahilan nila sa publiko ay nakita ka raw doon para puksain ang mangkukulam. Matawa-tawa ako sa galit. Ako, mangkukulam. Ako ang masipag na manggagawa. Isinisisi sa akin ni Li ang lahat. Gagamitin niya ang buhay ng bayo para subukan ang bago niyang laruan. Tigilan natin. Siyempre, titigilan natin siya. Tumayo ako at nagpagpag. Hindi lang natin ititigil, ipapahiya natin siya. Tara na, magmadali tayo. Nauna kami sa Lingkui Village kaysa sa mga tauhan ng Prime Minister. Ang Lingkui Village ay isang ordinaryong pamayanan, ngunit ang mga mukha ng mga taga-baryo ay puno ng pigati. Lumalabas na ang kalapit na Qinghe Village ay sinakop na ng mga halimaw. Ilang nakaligtas ang tumakas at nanirahan dito. Takot ang mga taga-baryo. Nang sabihin ko ang sakuna, napuno sila ng sindak at hindi makapaniwala. Sasaktan ba tayo ng gobyerno? Wala akong oras para ipaliwanag ito ng detalyado. Mapandaya ang puso ng tao. Ilabas niyo ang batang nailigtas sa breeding farm. Ipinakita niya ang mga kakilakilabot na peklat sa kanyang braso mula sa pang-aabuso ng mga tauhan ng punong ministro. Isinalaysay ng bata ang paghuli sa kanya para sa eksperimento at ang pagkamatay ng kanyang kasama. Magtiwala kayo at mabubuhay kayo. Kung hindi, matutulad kayo sa kanila. O mas malala pa, ang pagnanais na mabuhay ang nanay kaysa sa bulag na pagsunod sa mga autoridad. Sa ilalim ng utos ko, ang buong baryo ay kumilos. Naghukay ng mga patibong sa pasukan ng mayon. Nagbaon ng matutulis na kawayan at tinakpan ng mga sanga at lupa. Ilabas ang lahat ng mga lubid. Maglagay ng mga tripwire sa kagubatan. Ipaambush ang mga tauhan sa matataas na lugar. Hintayin silang mahulog sa hukay bago paulanan ng bala ang mga tumatakbo sa nayon. Kinabukasan, dumating ang marangyang prosesyon ng punong ministro sa gitna ng alikabok. Bukod sa mga armadong sundalo, may mga karwaheng nakabuntot sa likuran. Ang mga karwahe ay may kargang mga kulungang bakal na kulay itim. Sa loob nito ay may mga nakakulong na baluktot at nagbagong anyong mga tao. Sila ay umuungal at humahampas sa mga rehas na lumilikha ng nakakangilong tunog. Bukod dito may mga kahoy na kahon na maingat na hawak ng mga sundalo. Sa loob ng kahon ay may mga bote ng porselana na puno ng madilim na berdeng likido. Dahil hindi nila siniseryoso ang maliit na baryo, dumiretso sila sa aming patibong, at sa isang saglit sila ay nagkagulo. Naghalo ang mga tili at tunog ng mga kampana. Sa gitna ng kaguluhan, nagpanik ang mga sundalo at aksidenteng nabasag ang bote. Ang berdeng gayuma ay tumalsik sa lupa. Saktong bumuhos ito sa isang sundalong nahulog sa hukay na natusok ang hita ng matutulis na kawayan. Katawan ko. Ang opisyal na natalsikan ng gayuma sa sugat ay biglang sumigaw ng napakasakit. Ang kanyang balat, sa bilis na nakikita ng mata, ay naging asul-itim. Ang kanyang mga kuko ay mabilis na humaba at naging matutulis na kuko. Mabilis na lumubog ang kanyang mga mata. Ang buong katawan niya ay bumaluktot at sumugod sa karamihan. Ang mga sundalo sa paligid ay napaatras sa takot. Nakalimutan na nilang lumaban. Sa sandaling ito, mabilis na kumilos si Minggie sa harap ng sundalo. Hinugot niya ang mahabang espada. Napakabilis ng galaw na mahirap makita ng malinaw. Ang nagbagong anyong sundalo ay nanigas sa kinatatayuan. Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa ng may malakas na kalabog. Ang pinagplanohang pagkubkob ay naging isang panig na pagtutuos laban sa mga tauhan ng Chancellor. Ang mga sundalo ay nagagulo na dahil sa mga patibong, at nang makita ang kapangyarihan ng gayuma, ang kanilang loob ay tuluyang gumuho. Ang iba ay nag-iwan ng armas at tumakas, ang iba ay lumuhod at nagmakaawa. Sa gitna ng gulo, umakyat ako sa isang karwahe at sumigawa. Mga kanayon, tingnan ninyo ang ginawa ng inyong punong ministro. Ito ang ledger mula sa mga Shi. Nakatala rito ang paglikha ng mga mutant at eksperimento sa mga tao. Ngayon, wawasakin niya ang nayon nyo. Bukas, ang buong kabisera. Nakita nyo ang tindi ng lason. Wala siyang pakialam sa inyo. Nagkaroon ng galit na bulungan. Ang eksena ng pagbabago ng mga sundalo dahil sa lason ay sariwa pa rin sa aking isipan. Nang tignan ng mga taga-nayon ang mga sundalong nakaluhod at nagmamakaawa, wala na silang makitang bakas ang paggalang sa kanilang mga mata. Tanging matinding puot na lamang ang natira. Nang madehado, tumakas ang opisyal. Sa isang kislap, lumitaw si Minggie sa likod niya at isinukbit ang espada. Lalaki, patay. Sabi ko, bruha raw ako pero ako ang nagtanggol sa inyo. Sila raw ay gobyerno, pero virus at halimaw ang dala nila. Bulok na ang mundo, para mabuhay, umasa sa sarili. Ang lalaban, manatili rito. Bumuo tayo ng tahanan. Nag-alab ang mata ng mga tao. Hinawakan ng mga asarol at sumigaw ng malakas. Laban. Nagtatag kami ng bus sa Lingkui. Si Himingge ang nagsasanay sa mga kabataan para sa depensa. Ang network ni Feng Li ay nakasentro rito at kumakalas na. Naglagay si Suintang ng istasyong medikal sa bulwagan ng nayon para gamutin ang mga sugatan at mga refugee sa paligid. Pinamunuan ni Aman ang isang pangkat na responsable sa seguridad ng base at pamamahagi ng mga supply at naging isang maasahang leader ng squad. Nagdisenyo ako ng mga bitag base sa impormasyon mula sa pendant. Gamit ang tela at gamot, gumawa ako ng mas simpleng death mask. Ate Yuan ang tawag nila sa akin. Sa pag-aayos ng armas, laging tumutulong si Minggie. Matatag ang kanyang kamay sa paggawa ng mga disenyo ko.
Gabi na at pinag-aralan ko ang crossbow. Biglang may nagpatong ng mainit na Amerikana sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko si Han Minggi sa likod. Gabi na. Katapos nun, tumabi siya sa akin. Kinuha mga gamit at nakisali sa pag-aaral sa mga ito. Nasugatan ang braso ko. Dumugo agad. Hinawakan ni Minggi ang pulso ko. Balisa siya. Padaskul niya akong hinila, pero dahan-dahang ginamot ang sugat ko. Ay ingat ka na sa susunod. Uy, matutunaw na ang yelo natin. Huminto ang kamay niya. Tumingin siya sa akin, sabay iwas ng tingin. Sa ilalim ng buwan, namula ang dulo ng kanyang mga tainga. Naging mabilis ang takbo ng buhay sa Linkui Village Base na parang gumamit ako ng cheat code. Kaya lang, ang hack na ito ay laging may kasamang pananakot. Nagpadala na ng balita ang intelligence network ni Feng Li. Aktibo ang mga tao ni Wuji sa base. Papasukin nila tayo. Tinitingnan ko ang mapa. Malamang ay magpapanggap silang mga refugee para makalusot. Papasukin sila. Gumuhit ako ng bilog sa mapa. Sana sumipot sila. Maghanda tayo ng salubong. Maya-maya, may mga refugee nang lumitaw. Punit-punit ang mga damit. Na may kaawa-awang mukha. Sa unang tingin, kuhang-kuha ang itsura ng isang refugee. Pero nagkatinginan kaming tatlo ni Minggi at Feng Li. Pare-pareho ang iniisip naming lahat. Iyon lang ba ang kaya nila? Lalo na ang leader nilang nakayuko, nagpapanggap na pagod, pero ang mga hakbang niya ay kasing tatag ng bundok, at ang mga punit sa manggas niya ay halatang bago pa, at nagbabalat ang mukha niya. Halos hindi ko mapigilan ang matawa. Siniko ko si Minggi. Tingnan mo yan. Saan niya nag-aral magpanggap? Sa kanto, kumitig ang bibig ni Minggi. Hindi maitatago ng lakad niya ang galing niya sa martial arts. Hindi niya kayang gayahin ang takot ng refugee. Mas direkta si Feng Li. Basa pa ang putik sa pantalon niya. Kapapahid lang. Peke ang pag-arte. Pero naawa si Su Yingtang, namula ang mga mata niya, papasukin na raw. Pinigilan ko siya. Pinigil ko ang tawa at itinuro ang fake refugee. Huwag magmadali. Ay quarantine muna. Tingnan mo ang leader. Mas OA pa sa kontrabida. Lason ang dala niya, hindi virus. Puro arte lang. Inilagay sila sa hiwalay na bakuran sa pasukan. Binigyan namin sila ng pagkain. Siyempre, kailangan din ng mga aktor na magkaroon ng lakas. Nagmamasid naman ang mga tao ni Feng Li mula sa dilim. Bumalik sila at ibinalitan na ang pinuno. Kapag walang tao sa paligid, ay palihim na hinihila ang balat kayo sa kanyang mukha. Marahil ay naiirita sa pandikit nito. Sa ikalawang gabi ng palabas, ang pinuno ay umaali-aligid na. Binuksan ang pinto. Nasa bubong ako, kumakain at nanonood. Sabi ko sa wind whistle, tingnan mo, umaaligid. May masamang balak. Kabubukas lang niya ng pinto. Sabi ko, Wuji, tigil na. Sa sobrang awkward mo, bibigyan kita ng award. Bigla siyang napatigil. Pagkakataon ko na. Kaya tumalon ako mula sa bubong. Ang mga kasamahan ko sa likuran ay mabilis na sumugod bago pa makakilos ang kanyang mga tauhan at pinadapa silang lahat sa lupa. Nilapitan ko siya, inaabot ang aking kamay, at hinablot ang maskara sa kanyang mukha, na naglantad sa masamang mukha ni Wuji. Nagulat at galit na galit si Wuji. Paano mo ako nakilala? Naglinis ako ng tainga ng may pagkadiri. Palpak ang disguise mo. Namutla si Wuji, bago na mula sa galit, nanginginig ang buong katawan niya. Magbabasa na sana siya ng spell para tawagin ang mga mutated na nilalang. Nang itinaas ni Su Yingtang ang kanyang kamay at sinalpakan ng basahan ang bibig nito, saka kinuha ang pampatulog at inispray sa kanya. Agad na tumalab ang gamot. Tumigas ang katawan ni Wuji at hindi na makagalaw. Tinapi ko ang mukha niya. Tulog ka muna. Mag-usap tayo paggising mo. Galingan mo ang pag-arte sa susunod. Terogasyon. Matigas ang ulo ni Wuji. Wala na akong pasensya. Hindi mo kailangang magsalita. Su Yingtang, ang bago mong gawang truth serum, hayaan mong maranasan niya ito. Nang marinig ito, agad na gumuho ang depensa ni Wuji. Inamin niya ang lahat. Lumalabas na matagal na palang pinagnanasaan ang kaharian ng Wuang Central Plains. Si Prime Minister Li ay isa lamang taw-tauhan na inilagay nila doon. Ang pangunahing layunin ay gamitin ang salot at ang mga shapeshifter para pahinain ang puwersa ng dalyang at pagkatapos ay sumugod. Ang pag-spray na ito ay isa pa palang malaking sabotan ng mga bansa. Matapos malaman ang tungkol sa sabuatan ng kaharian ng Wu, ibinalik namin ang aming pansin sa pagtatayo ng bas. Ang aming mga pana ay kulang sa layo at lakas. Masyadong mababa ang pagiging epektibo nito. Magdamag akong bumuhit ng disenyo ng pana. Gumawa rin ako ng mga pampasabog mula sa chemical base sa alaala ko. Tinulungan ako ni Minggi sa lahat. Maging ito man ay ang pagpapakinis ng mga parte para sa repeating crossbow o ang pag-aayos ng mitsa. Para sa mga pampasabog, ginawa niya ang lahat ng may katumpakan at saktong pag-iingat. Tiningnan niya ang natapos kong mga modifikasyon, isang pananakayang magpakawala ng 10 maikling palaso ng sunod-sunod, isang kislap ng paghanga ang dumaan sa kanyang mga mata. Matalino ka talaga. Basic lang yan. Huwag masyadong humanga. Utak ang puhunan ko. Ngumiti ng tipid si Mingyi. May balita ang Wind Fox. Si Prime Minister Li mismo ang namumuno sa isang malaking hukbo na papunta na sa nayo ng Linkui. Kasama sa kanila ang isang unit ng mga sundalong dumaan sa mutation. Kawakas, hindi na nakatiis ang matanda at personal na siyang sasabak sa labanan. Nakatayo ako sa itaas ng bagong Time Watchtower, pinagmamasdan ang alikabok sa malayo. Lahat ng tauhan ay maging handa at maghanda na harapin ang ating mga kaaway. Ipakita ang tibay ng depensa natin. Giyera na. Malakas ang mga mutant. Matatangkad at sadyang makapangyarihan. Ang mga ordinaryong pana ay parang kiliti lang kapag tumatama sa kanila. Pumunga sila at sinira ang unang bitag, saka ito sinilaban. Maraming banga ng langis ang itinapon pababa. Sumunod agad ang mga responding rocket. Agad na nagliyab ang pader ng apoy na humarang sa kanilang paglusob. Ang hangin ay napuno ng masangsang na amoy ng nasusunog na laman. Sa gitna ng gulo, sinenyasan ko si Su Yingtang na pangunahan ng grupo pasulong. Ang mga miyembro, na handa na, ay bitbit ang mga sprayer na gawa ni Su Yingtang, na may lamang mga longhorn beetle. Ang Vermilion Bird Avenue ay napuno ng napakaraming tao.
Sinapubliko ko ang mga libro ng account na nakuha ko mula kay Punong Ministro Lee. Habang binabasa ko ang bawat detalye ng pakikipagsabuatan ni Punong Ministro Lee sa estado ng Wu at ang pagkurakot niya sa pondo para sa sakuna upang palakasin ang mga mutant, nalantad ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Mga karaniwang tao na nanonood ay napuno ng matinding galit. Ang tunog ng kanilang mga mura ay lumamig sa langit. Tiningnan ko si Punong Ministro Lee na ang mukha ay namumutla na sa takot. Biglang sumagi sa isip ko ang alaala ng pagpapuksa ng pamilya Shi, ang malagim na eksena ng mga bangkay sa bakuran. Isang matinding puot ang bumangon sa aking puso. Bigla kong hinugot ang espada mula sa bantay sa tabi ko. Matandang taksil na Lee, sinira mo ang buong pamilya ko, pinahirapan mo ang mga mamamayan. Nakipagsabotan ka sa kaaway at ipinagkanulo ang bansa, isasagawa ko ang hustisya para sa langit. Hihingi ako ng higanti. Unti-unting humupa ang ingay. Himinga ako ng malalim at lumingon kay Himingi. Hindi ba kakaiba na ang punong ministro mismo ang gumagawa ng ganitong kaguluhan? Malinaw na ang pagtataksil niya sa lahat. Pero bakit wala pa rin ang mga sundalo ng hari? Hindi rin sila nagpadala ng mga opisyal o tropa upang sugpuin ang sitwasyon, at wala rin dumating upang kumpirmahin ang nangyayari, na tila ba wala silang pakialam dito. Nagdilim ang mga mata ni Himingi at bahagyang umiling. Hindi ko rin sigurado. Mula nang utusan ako ng emperador na hanapin ka, wala nang balita mula sa palasyo at wala ring naghahanap sa akin. Talagang hindi ito karaniwan. Mamaya, susubukan kong kontakin ng ilang mga kakilala sa loob ng palasyo para magtanong-tanong. Napakunot-no ako sa duda, pero alam kong wala nang saysay ang pag-iisip. Tapos narito, alis na, hilutin mo ang balikat ko mamaya. Ang paghihiganti sa kamatayan ng punong ministro gamit ang sarili kong mga kamay, ang Linshu Village ay nalunod sa saya ng tagumpay. Kusa ring naglabas ang mga taga-nayon ng alak at kinatay ang mga natitirang hayop sa kulungan. Isang malaking piging ng tagumpay ang inilatag sa gitna ng nayon. Nagpaningas ng mga apoy, na nagbigay liwanag sa mga nakangiting mukha. Ang aninong digmaan ay pansamantalang naglaho. Nagdiriwang ang lahat sa tagumpay. Nagdala si Aman ng sabaw sa akin. Baka sa mukha niya ang saya ng isang kabataan. Ate, nanalo tayo. Lagi na ba tayong busog simula ngayon? Hinuha ko ang sabaw, habang nakatingin sa kanyang nagniningning na mga mata, hindi ko alam ang bukas. Kumain ka na lang ng marami ngayon, hindi pa nga ako nakakahigop ng sabaw. Sa tore ng nayon, biglang tumunog ang mga kampat, tumunog ng malakas ang kampana, bawat hagupit ay mas matindi kaysa sa huli na tila itinutulak sila sa kapahamakan. Ang mga ngiti ng lahat ay biglang naglaho, ang masayang pagdiriwang ng tagumpay ay natahimik sa isang iglap. Tumayo ako at tumingin sa pasukan, may syugatang guard na tumatakbo sa akin. Puno siya ng dugo at gutay-gutay ang baluti. Takot na takot siya. Mga mutant ang umatake. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang tumagilid ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Halos kasabay nito, isang nakakabinging unggol ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang tinig ay puno ng bagsik at lakas. Nagsimulang yuminig ang lupa. Kinuha ng lahat ang kanilang mga sandata at pumwesto para sa depensa. Agad akong nagbigay ng utos. Kahit na nagsasaya pa kanina, ang mga taga-nayon at sundalo ay mabilis na kumilos at nagtakbuhan patungo sa kanilang mga pwesto na maayos. Makyat ako sa watchtower at nagteleskopyo. May itim na linya sa abot tanaw. Papalapit ito at palaki ng palaki. Isang hukbo ng mga mutant. Ang kanilang formasyon ay kakaiba kaysa sa dati. Isa na namang magulong pagsugod. Sa harapan ay ang mga dambuhalang figura na nagsisilbing panangga, mga higanting mutant. Sa gitna naman ay ang mga maliliksi at ordinaryong mga mutant. May mga mutant din sa gilid. Sa likod, may nakasakay sa dambuhalang buto. Matangkad siya, payat, at nakabalabal. Ramdam ko ang puot niya kahit malayo. Siya ang biglang may aninong lumitaw mula sa gubat. Si Feng Li iyon, nakalaylay ang isang braso. Malubha ang sugat niya. Bumagsak na ang pangunahing distrito ng lungsod. Nahingal si Feng Li at paus ang boses. Hindi ako makapasok. Ang labas ng lungsod ay Puno ng mga mutant. Nililinis ng Alien King ang lahat ng kuta ng tao. Tayo na ang susunod niyang target dito. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, dumating na ang unang bugso ng atake. Hindi sila sumugod ng direkta, kundi tumakbo palabas ang formasyon ng mga mutant na parang groundhog. Mabilis silang naghukay sa ilalim ng lupa at naglaho. Kinabahan ako. Mag-ingat sa ilalim. Huli na. Yuminig ang lupa. Nagbitak-bitak ang aming depensa kasabay ng malakas na dagundong. Ang mga kanal at bitag na aming hinukay ay gumuho ng malaki. Ang matitibay na pundasyon ng pader ay nagkaroon din ng malaking butas. Agad na nawasak ang mga depensa sa ilalim na sinundan ng isang matinis na tili mula sa kalangitan. 12-12 ng mga mutant na paniki na may pakpak na lampas 3 metro ang sumisid pababa. Nilampasan nila ang dulo ng pader. Isang dinadagit ang mga gwardya at inihuhulog sila sa magulong kawan ng mga mutant sa ibaba. Puro hiyaw ng sakit. Ang Alien King, pinag-aralan niya ang depensa namin. Hindi siya direktang sumugod. Ginamit niya ang mga mutant mula sa lupa at langit para sirain ang plano namin. Archers, itira ang palaso sa taas. Haranggan ng butas. Paus na ako sa pag-uutos. Malupit ang labanang ito. Bumuhos ang mga mutant na parang alon. Nagkawatak-watak ang mga kawal natin. Marami ang bumabagsak. Tuwintang pinamumunuan ko ang medical team para iligtas ang mga sugatan sa likuran. Ngunit napakabilis ng pagdating ng mga biktima higit pa sa bilis ng kaya niyang asikasuhin sa sandaling ito. Marami ang patay na bago pa maibaba. Pinapatay tayo. Magkatalikod kami ni Mingge sa pagbabantay. Sumasayaw ang espada niya sa hangin. San man dumaan ang liwanag ng espada, tiyak na may babagsak na kalaban. Ngunit nararamdaman kong bumibigat na rin ang kanyang paghinga. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo tatagal ng kahit kalahating oras. Kailangan natin pumunta sa palasyo. Nagulat ako. Sa palasyo ngayon, hinarang ni Mingge ang atake habang mabilis na nagsasalita. May lihim na vault sa ilalim ng palasyo. Ang mga ninuno ko ang nagbabantay doon.
Sinipan niya palayo ang isang mutant. Sa loob nito, naroon ang kumpletong reseta para masugpo ang salot. Ito ang susi para tuluyang malutas ang sakunang ito. Ngunit ang pagbubukas ng vault ay nangangailangan ng maharlikang tanda. Kailangan pa rin ng iyong dugo. Ang dugo ko, ang impormasyong dala ng pendant ay pumasok sa isip ko. Ang tingin ni Hininge ay mas seryoso pa kaysa sa mga nakaraang pagkakataon. Inutusan ako ng emperador na hanapin ka upang ibalik ka sa palasyo. At makuha ang kumpletong reseta. Ang iyong dugo ang susi para ma-activate ang huling formula. Kaya pala, ako ang sentro ng larong ito. Marami nang bumabagsak. Mamamatay tayo rito. Baka sa palasyo, nagpasya na ako. Pupunta tayo roon. Hinila ko si Himinge, gumagawa ng daan sa gitna ng dugo, at umurong sa bulwagan sa gitna ng nayon. Tinawag ko sina Feng Li, Suintang, at Aman. Nakita niyo naman ang sitwasyon. Mauubos tayo rito. Diretsahan kong sinabi, kailangan naming pumunta ni Himinge sa palasyo para kunin ang pampabago ng laban. Ate, sasama ako sa inyo. Masyado mapanganib yan. Nag-alala si Suintang. Itinuro ko ang mapa. Suintang, manatili ka. Kailangan kanila rito. Tumango siya sa huli. Feng Li, kailangan ko kayo ng mga tauhan mo na gumawa ng malaking gulo sa kanlurang bahagi ng nayon para maakit ang pansin ng mga mutant at mabigyan kami ng sapat na oras. Tiningnan ni Feng Li ang kanyang sugatang braso at ngumiti. Walang problema. Sinisiguro kong matatapos ang misyong ito. Ko, si Himinge, kasama si Aman. Kaming tatlo ang bubuo ng assault team. Dadaan kami sa lihim na lagusan sa silangan. Tiningnan ko si Aman, ang tono ko ay hindi matatanggihan. Tumango ng matatag si Aman. Ayos na ang plano. Gawin na agad. Tumugod si Feng Ye sa isang suwisidong pag-atake. May mga pagsabog sa kanluran. Nagapoy ang langit. Naakis doon ang mga mutant. Tara na, bulong ko kina Himingi at Aman. Pumasok kami sa lihim na lagusan sa likod ng rebulto. Maikli lang ito at lumabas kami sa isang sapa sa bundok. Kalalabas lang namin. Bago pa ako makahinga, may mga mutant na lobong sumugod. Matalino ang hari nila. May ambush sa bawat ruta ng pagtakas. Kaming tatlo'y nag-back to back at mabilis nilang napatay ang mga lobo. Pero ang dugo'y nakaakit pa ng kaaway. Sunod-sunod ang mga halimaw na tila walang katapusan. Lalaban ako para makalabas. Mungal ako at iwinasiwas ang talim para hawanin ang daan. Binantayan ni Mingi ang gilid ko. Sumunod si Aman at nagbantay sa likod. Para kaming matalas na talim na pilit bumabagta sa gitna na. Di ko na alam gaano na kami katagal pumapatay. Namamanhid na ang braso ko. Paalis na kami sa kakahuyan nang may narinig kaming pamilyar na unggol. Isang dambuhalang skybull ang humarang. May magma sa balat nito. Ang dalawang sunga nito ay may mapanganib na pulang liwanag. Yung buwisit na toro na naman. Agad kaming naghiwa-hiwalay at pinalibutan nito. Nagbuga ang skybull ng berdeng asido na parang water cannon. Sobrang bilis nito para iwasan ko. Sa kritikal na sandali, may biglang sumunggab sa akin pababa. Si Aman pala iyon. Narinig ko ang unggol niya sa sakit. Karamihan ng asido'y tumama sa likod niya. Ang makapal na baluti ay agad natunaw at nabutas habang sumasagitsit. May puting usok. Nanlilisik ang mga mata ni Aman sa galit. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at mabilis na bumangon. Luray-luray ang sugat sa likod niya pero tila wala siyang sakit na dama. Itinaas niya ang kutsilyo para harangan ang skybull. Ate, takbo. Pawis na pawis siya pero determinadong determinado. Sinamantala ni Hemingway ang atake ng skybull at gumalaw na parang kidlat. Ang espada niya'y naging guhit ng liwanag na tumpak na bumaon sa leeg nito. Mungal sa hapdi ang skybull habang nagwawala. Hinawakan ko si Aman at inalalayan pasugod ng hindi lumilingon. Nagtagumpay si Hemingway at agad sumunod sa amin. Nakalabas na kami. Sa likuran ay ang unggol ng bull at ingay ng laban na palayo ng palayo. Hindi kami nangahasuminto. Tumakbo kami ng ilang milya hanggang sa wala nang marinig. Lumitaw ang kabisera. Walang ingay ng tao kundi katahimikan lang. Ang dating maluwalhating lungsod ay tila dambuhalang libingan na. Nagpatuloy kami at nakaiwas sa mga halimaw. Sa wakas, inakyat namin ang pader ng Forbidden City. Malubha na ang sugat sa likod ni Aman. Samantala lang ang gamot ni Suintang. Sa bawat hakbang ay lalong namumutla si Aman. Mahigpit ang hawak niya sa kutsilyo habang nakadikit sa likuran ko. Napakatahimik sa palasyo, maririnig ang sariling tibok ng puso. Walang anino ng kahit ano. Ang mga dating mariling na palasyo, mga buhong pader at sapot ng gagamba na lang ang natira. Ilang mutated na nilalang na may suot na punit-punit na damit palasyo ang pejwang-bewang sa bakuran. Ang mga halimaw na ito sila ang mga katulong sa palasyo na nagsilbi sa pamilya ng hari noong sila ay nabubuhay pa. Kaya Matukwaya. Dito ka lang. Napakababa ng boses ni Hibay, Mingye na may bahid pa ng pamamaos. Ginamit niya ang kanyang alaala upang gabayan kami sa mga pamilyar na daanan ng palasyo. Iniwasan namin ang Hall of Supreme Harmony na balot na ngayon ng mga sapot ng gagamba. Pagliko sa abandonadong hardin, huminto si Mingye sa harap ng tuyong balon at hinawi ang mga baging para ipakita ang isang tago na ukit sa bato. Tinaasan ko siya ng kilay. Ito ang pasukan sa lihim na vault. Nakatago pala ito sa sulok. Hinikot niya ang ukit. Isang click ang narinig sa paanan nila. Bumukas ang pinto at sumalubong ang amoy ng kalumaan. Nasa ilalim ang lihim na taguan. Nangguna si Mingye. Inalalayan ko, si Aman at sumunod. Makitid ang lagusan. Naglakad kami ng halos kasing tagal ng pag-ubos ng isang mitsa ng insenso. Biglang bumukas ang tanawin sa aming harapan. Isang malaking pintuang bato ang humarang sa daan. May mga detalyadong ukit ng dragon at phoenix na nakaukit sa pinto. Tumingin din sa akin si Hemingway. Ilabas mo ang hugis na supply na pendant na jade. Naintindihan ko agad at kinuha ang kabilang kalahati na malapit sa aking katawan. Ang dalawang pendant ay sakto ang lapat sa isa't isa at bumaon sa uka ng pintuang bato. Nagliwanag ang jade. Bumukas ang pinto. Isang sinaunang hangin ang sumalubong. Napakalawak ng lihim na silid. May mga perlas sa dingding na nagbibigay liwanag. Maayos ang mga istante ng mga balumbon at plano. Nanlaki ang aking mga mata. Dito. Naglakad si Mingye sa dulo. Sa platapormang jade, may rosewood box. Binuksan ko ito. Sa loob ay may pergaminong siksik sa pulang tinta. Ito na ang kumpletong formula para supuin ang salot. Marami ring mga plano sa loob ng kahon.
Nagulat ako nang kumuha ako ng isang paulit-ulit na pana, at isang gagamitan para sa paghagis ng mga pampasabog. Ang pagkakagawa nito ay mas sofistikado kaysa sa anumang bagay mula sa panahong ito. Ang sinaunang lugar na ito ay nagtatago pala ng isang dalubhasa sa makinarya. Ang mga konsepto ay hindi luma kahit sa modernong pamantayan. Inabot ko na ang reseta. Biglang nayanig ang silid. Gumuho ang pader at nag-alikabok. Napakalakas nito. Lintik ang nasabi ko. Nariyan na. Hinikpitan ni Minge ang espada at tumitig sa pinto ng seryoso. Isang higanting figura ang humarang. Mas malaki ito sa anumang mutant na nakita na natin. Suot ang punit-punit na damit ng dragon na may tabing na korona sa ulo. Ang balat nito ay naging kulay abo at itim. Ang pares ng mga mata nito ay purong pula, puno ng bangis at katalinuhan. Umunggol ang haring mutant. Itinuro niya kami. Nayanig ang mga haliging bato, umiwalay sa dingding, at humampas sa paligid. Sumigaw ako, at hinila si Aman palayo nang bumagsak ang haligi. Nagliparan ang mga labi. Sumugod na si Minge. Ang kislap ng kanyang espada ay kasing bilis ng kidlat na tumatama ng diretso sa mga mata ng haring mutant. Itinaas ng haring mutant ang kanyang braso, at hinarang ang mahabang espada. Tumamang talim sa kanyang balat na kasing tigas ng bakal, at naglabas ng mapurol na tunog. Sa isang kaway ng kanyang kabilang kamay, isa pang haliging bato ang mabilis na bumagsak kay Himinge. Ang mga mahihinang bahagi nito ay ang ulo at mga mata. Sigaw ko kay Himinge habang kinukuha sa aking backpack ang isang binagong maikling crossbow at itinutok ito sa kabilang mata ng haring mutant. Ang palaso ng crossbow ay humarurot sa hangin na may matalim na sipol. Umiwas ang haring mutant pero nasugatan ng pisngi. Hinampas siya ni Aman. Huwag siyang hayaang kumontrol sa mga haligi. Tiniis ni Aman ang matinding sakit at kumuha ng isang bahagi ng inukit na bato, saka ito ibinato ng buong lakas sa haring mutant. Matagumpay na naabala ito ng estatwang bato. Sinamantala naman ni Himinge ang pagkakataong iyon. Ang kanyang mga daliri sa paa ay tumama sa pader at tumalon siya sa hangin. Ang mahabang espada ay bumulusok mula sa itaas na tumatama ng buong lakas sa tuktok ng ulo ng haring mutant. Ang haring mutant ay umungol sa matinding hapdi. Bumaon ang espada sa ulo nito. Nagalit ang mutant. Binitawan niya ang kontrol sa mga haligi at hinayaang bumagsak ang mga ito. Ang lihim na Vault ay tila guguho na anumang oras. Ang kanyang mapupulang mga mata ay nakatitig ng husto sa akin. Hawak ang reseta, ang bilis niya ay lampas sa imahinasyon. Halos agad-agad siyang sumugod sa aking kinaroroonan. Biglang nagliwanag ang aming mga pendant. Nagsama ang dalawang sinag at pinag-ugnay kaming dalawa. Samantala, ang reseta sa aking kamay ay nagliwanag din ng isang malabo at kinintuang liwanag. Isang mainit na daloy ang dumaloy mula sa jerry pendant patungo sa aking katawan. Ang aking dugo ay tila kumukulo na. Nagising ang mga gene ng pamilya Shi sa aking dugo. Tumugon ito sa reseta. Isang gintuang liwanag ang sumabog mula sa akin tumago sa dibdib ng haring mutant. Tila huminto ang oras. Tumingin ang mutant sa kanyang dibdib nang may pagkalito. Binitawan niya ako. Bumagsak ako at sumigaw siya ng makinis. Natunaw ang kanyang katawan at naging itim na likidong may masangsang na usok. Sa ilang sandali, naglaho ang haring mutant. Isang lawa na lamang ng itim na tubig at punit-punit na damit ng dragon ang natira. Napahiga ako sa lupa, habol ang aking hininga. Agad na lumapit sa akin sina Minge at Aman. Kaming tatlo ay nakatitig sa itim na tubig sa lupa at natahimik. Lumalabas na ang kumpletong reseta na ito ay hindi lamang isang pangontra sa salot, kundi ang pinakamabisang sandata na may kakayahang ganap na puksain ang mga mutant. Matapos matunaw ang haring mutant sa isang lawan ng itim na tubig, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mga mutant na iyon na kanina pa sumusugod ng buong bangis. Bumagal ang mga zombie at nagdilim ang kanilang mga mata. Nagkanya-kanya na sila. Tapos na ba? Tanong ni Aman. Pinapanood ang eksenang ito ng may pag-aalinlangan. Tiningnan ko ang reseta sa aking kamay at pagkatapos ay sinulyapan ang pagod na si Minge sa tabi ko. Na tila babagsak na. Mukhang ganoon na nga. Ang pinuno nila ay napatay na natin. Naghiwa-hiwalay ang mga kampon. Nagbuntong hininga ako sa pagod. Tara na. Balik na tayo. Kinuha namin ang scroll at umalis. Dahil wala nang humahabol, naging napakalinaw ng aming pagbabalik. Nang kami, napuno ng alikabok at pagod, ay lumitaw sa pasukan ng nayon. Sina Suyingtang at Fengli na nagbabantay kasama ang mga natitirang tao ay nakita kaming tatlo. Ang lahat ay natigilan. Si Suyingtang ang unang sumugod nang makita ang mga sugat namin. Namula ang kanyang mata. Iniabot ko agad ang pergamino. Huwag nang umiyak. Ito na ang buong bersyon. Trabaho mo na to. Nagulat si Suyingtang. Mabilis siyang sumugod papunta sa kanyang medical station. Pinangunahan ni Suyingtang ang kupunan upang ihanda ang gamot ayon sa reseta araw at gabi. Si Fengli naman ay pinakilos ang lahat ng kanyang intelligence network. Mabilis na naipamahagi ang gamot. Agad na naramdaman ang epekto at napigilan ang pagkalat ng sakit. Ang mga unang nahawaan matapos uminom ng gamot ay unti-unting nakitang naglalaho ang mga kakaibang anyo sa kanilang katawan at bumalik ang kanilang katinoan. Maging ang mga nagbagong anyong hayop ay unti-unti ring naging maamo at hindi na aktibong umaatake sa mga tao. Bumalik sa normal ang mundo. Akala ko'y makakapag-relax na ako at mag-uutos na lang sa dockhouse. Pero mas mabilis dumating ang problema. Dumating ang mga pinuno at general mula sa iba't ibang panig. Nagpahayag sila ng pasasalamat at paghanga sa akin. Pagkatapos ay nag-iba ang takbo ng usapan. Hindi tayo maaaring walang pinuno. Ikaw ang pinakaangkop na kandidato. Nakikinig ako sa kanilang mga paliwanag tungkol sa tadhana ng langit at sa kalooban ng mga tao. Halos makatulog ako. Gusto niyo ba akong maging emperador? Tanong ko para makasiguro. Beatrice. Wasto ng isang matanda. Tiningnan ko sila. Tapat ang kanilang mga mukha. Sumakit ang ulo ko. Contractor lang ang gusto ko, hindi pinuno. Mas mabigat ang pressure na ito kaysa sa laban. Gusto kong tumanggi, pero nakita ko ang suporta sa mga mata ni Minge. Nakatingin sa akin si Ama na may ekspresyong puno ng paghanga.
Si Su Yingtang ay kararating lang mula sa butika. Tumango sa akin habang si Feng Li ay nakasandal sa pinto, sinusuportahan kabilang emperador. Ako ang pinuno ng intelligence. Tumingin ako sa pinto, sa mga taong napagaling at sa mga sundalong nakasama naming lumaban. Puno sila ng tiwala at pag-asa. Bigla kong naintindihan. Hindi na lang ito para sa akin. Sige na, buntong hininga ko. Pero kapag tambak ang ulat, baka umalis ako anumang oras. Ginanap ang koronasyon sa palasyo ng simple. Hindi ako komportable sa mabigat na dragon robe habang umaakyat sa Hall of Supreme Harmony. Sa bawat hakbang sa Jade, nakita ko ang aking mga kaibigan at mga mamamayan. Iniabot ni Henning Lee ang Imperial Seal sa akin. Itaas ko ang seal sa harap ng madla. Umalingaw-ngaw ang boses ko. Mula ngayon, ang bagong era ay tatawaging bagong buhay. Lahat ay bago na.